Magandang hapon sa inyong lahat mga bro. So marami yung nagme-message sa akin, nagtatanong kung paano daw ako nahuli. Kasi kung naalala nyo or kung nakita nyo, meron tayong pinost kanina na isang picture ng ticket. Nahuli kasi ako mga bro kagabi sa Kalawan, Laguna. So na-impound yung motor, yung NS200 na nabili natin. So ikukwento ko lang sa inyo ng kaunting detalye kung ano yung nangyari kasi marami yung nag-aaway-away sa comment section na enforcer, na LTO daw, na police. Tapos, ano daw yung sinabi ko, ba't hinanap yung deed of sale, ano daw yung tinanong. So, bigyan ko lang kayo ng konting ano. Wala rin kasi ako mga bro masyadong alam patungkol sa mga ganito. Ano na, sa dami na kasing ano, sa dami ng napuntahan ko mga bro, marami na akong nadaan na checkpoint ng LTO, ng HPG, ng enforcer, ng mga pulis. Ang hinahanap lang naman malimit, ORCR, tsaka lisensya. Yun lagi ang malimit. Kapag ka-pulis yung nag-checkpoint, minsan HPG, minsan hindi na titingnan yung ORCR mo eh. Minsan, lisensya lang. Boss, ano ng sir, paabala po pa pwede patingin ng lisensya. Pag nakitang mayroon kang lisensya, hindi na nila hanap yung ORCR. Merong mga ganun checkpoint. Meron naman na ORCR lang hinahanap. Minsan wala nang lisensya. Merong mga ganun. Kagabi lang ako naka-encounter ng checkpoint na hinanap yung dead of sale. Ngayon, ikikwento ko muna mga bro yung nangyari. Bago kasi nangyari yun, meron akong ginagawang Rouser 180. Kagabi po yun. Siguro mga alas 11, alas 11, mga pagpalagay na natin 10:30 ko natapos yung ginagawa kong Rouser 180. Ang gagamit po noon, ihahatid ko pa sa San Pablo, Laguna. Ngayon, bali dalawang motor kami papunta ng San Pablo. Okay, papunta ng San Pablo, dalawa. Pagdaan namin doon, wala pa yung checkpoint. So, nakaano kami, nakadaan. Pagbalik namin, pagdaan ko, nakita ko naman na may checkpoint, dumiretso na ako kasi alam ko naman na meron akong helmet. Naka-helmet po kami dalawa kasi may angkas ako. Tapos meron din akong ORCR na nakarehistro. September pa yung expired po noon. Tapos, syempre, lisensya. Ngayon, nung pagparang anong pulis, ang hinanap, yun nga, lisensya at ORCR. Ngayon, ganito na nga yung tanong. Sabi ko, sir, ba't magkaiba yung license, hindi nakapangalan yung motor? Sabi ko, sir, nabili ko po kasi yan. Yun ang sinabi ko agad. Ito to naman eh. Mahirap naman kasi yung sinasabi nyo na dapat sinabi ko ng hiram lang. Meron kasi mga nagko-comment, bro, dapat sa sunod, pag inano, meron nagko-comment sa akin, nagme-message, sa sunod daw, baka pwede, ang sabihin ko daw ng hiram, parang maiipit kasi tayo doon. Kasi pag sinabing hiniram mo, paano pag sinabi sa'yo ng pulis na, sige siya, tawagan na lang natin yung ano, yung talagang first owner, para maklear kung talagang hiniram. Kasi nga nakaw. Siguro mga bro, kasi merong inaano sila kagabi. Kasi nung ano namin, nung pagka para sa amin, tinignan agad yung mga, yung kung may dala-dala kami, tinignan agad yung mga bag. Di ba dapat usually, kapag checkpoint, wala namang ganun na no, pinapabuksan yung mga bag, walang ganun. Siguro meron naganap na nakawan, kaya ganun. So yun na nga, balik tayo. Ang sagot ko, sir, ba't iba magkaiba yung ano, deed of sale? Ayun, deed of sale. Ba't magkaiba yung lisensya tsaka dun sa ORCR? Sabi ko kasi sir, nabili ko po yan. Ngayon, hinanap yung deed of sale. Yun nga ang wala akong dala talaga. Inaamin ko mga bro, wala talaga akong dala. Tapos, kung may dala man ako, ang deed of sale ko hindi po naka-close. Yun ba yung mga pag bumibili tayong may pirma lang ng, may pirma siya ng first owner, pero hindi siya notaryo. Kumbaga, hindi notaryado. Yun ang sinasabing deed of sale ng iba. Kaya dun sa mga nagmumotor, ayan. Alam nyo yan, alam nyo yung sinasabi ko. Ayun na nga, dun nga nagka-problema. Tapos, nagkasagutan pa kami ng kaunti mga bro ng pool. Hindi naman kasi, sinabihan ba naman kasi ako ng ano eh, loko-loko ka pala eh. Yun sinabi sa akin. Sabi ko, sir, hindi ko po kasi dala yung deed of sale. Ayan, medyo na ano yung tainga ko. Sabi ko, sir, huwag nyo sabihin loko-loko. Ayun, kaya, yun na siguro, kaya tayo natuluyan na impound. Yan, wala tayong magagawa mga bro, ganun talaga ano. Tama naman yung isang pulis, kasi sabi ng isang pulis, kasi ilan sila doon? Mga apat siguro silang, mga apat siguro, yung apat ko nakita ko eh. Tama naman yung isang pulis. Sabi ng isang pulis, sir, paano natin malalaman na binili nyo nga itong motor? Wala pala kayong deed of sale. Ngayon, kung mayroon ka man deed of sale, hindi naman nakanotaryo. Ayan. So, paano yan? Paano ano dyan? Hindi ko rin alam. Kaya na-impound. Natatawa nga ako mga bro kagabi kasi hindi lang po ako yung na-impound. No, mayroon akong kasabay na naka-Mio ay ba yun o Honda Click. Meron din, impound din sa kanya. Ganon din ang kaso. Naka-restro, naka-helmet. May ORCR, may lisensya, pero impound pa rin po siya. Hindi ko lang alam kasi iniwan ko na sila kagabi, nag-commute na kami pabalik eh.
Meron pa isang nakakatawa mga bro, kasi kagabi meron din kami kasabay, nakikipagtalo dun sa pulis. Sa kanya, ganun din. Dala-dala niya yung deed of sale, pero walang fill up. Deed of sale lang talaga. May pirma siya ng first owner. Ang problema, walang. Kasi sa deed of sale mga bro, nakalagay po dyan yung nakalagay po dyan yung plaka, yung chassis number, nakalagay dyan yung mga engine number. Kaya meron tayong deed of sale na tinatawag. Yun yung purpose ng deed of sale. Doon nakalagay yung information ng motor. Tapos kung saan mo nabili, kung magkano nabili mo, nandun sa deed of sale yun eh. Yun yung nangyari. Marami yung pinost ko lang naman, wala naman akong din mga bro. Tinanong ko lang kung tama ba or mali. Kasi, nagtaka lang din ako kasi sa daming checkpoint na dinaanan ko mga bro, malimit lang hinahanap lisensya talaga. Minsan ORCR naman ang hinahanap. Yun lang. Once na nakarehistro, lagi lusot na checkpoint ako. Ang dami na mga bro, dami ko nang nadaan ng checkpoint. Sa Bicol, mayroon. Quezon, mayroon. Metro Manila, mayroon. Parting Rizal, mayroon. Na-checkpoint na nga ako mga bro sa Bigan, parting Mountain Province. Yan, may mga checkpoint tayo nadaanan dyan. Hindi naman hinanap yung ORCR. Kaya ako dumiretso doon sa checkpoint. Wala man akong plano lumiko kasi sabi ko baka lisensya lang ang hahanapin. Ayun, impound. Pero mga bro, tinubos ko na. Ito, pakita ko sa inyo. Tinubos ko na eh. Tinignan ko kasi, ang plano ko mag-contest kapag yung, kasi malimit, di ba pag na-impound ang binabayaran dyan, mahal, malaki. Na minsan may 10,000, may 13, lalo kung hindi nakarehistro. Yun ang pag nasa isip ko. Sabi ko, pagka ganun kalaki, magtatanong muna ako. Pero mura lang naman mga bro. Pabayaan nyo na. Wala namang kaso yan eh. 500 lang naman yung tubos nito mga bro. Ito pala yung ticket. Ayan yung papakita ko sa inyo. Ayan yung ticket kagabi. Ayan. Tapos, ito naman yung binayaran ko ngayon. Ayan, mura lang naman eh. Ayan. Ito ko sa inyo. Ito. 500 pesos. 500 pesos lang naman. Tapos, ito yung kailangan natin bukas. Tapos, yung open mga bro, pinaklose ko na lang din. So, nag-provide na tayo ng deed of sale para bukas kung hanapin kung sakali. Yan, yun lang. 500 lang naman. Pero, gusto ko lang din malinawan, gusto ko lang din malaman kung legit ba yung ganun. Yung pwede ka ba talaga i-impound kapag wala kang deed of sale. Sa akin kasi mga bro, meron ding katwiran yung pulis. Kasi nga, paano mo nga naman talaga malalaman na binili mo pala yun, wala ka naman palang deed of sale. Diba? May point naman. Pero sa kabilang banda, kung may alam yung motor, kung halimbawa, kung may nakatrimbi sa kanila yung motor, dapat alam nila yon na yun talaga yung halimbawa, ito may Honda Click na ninakaw, ganito. Ganun dapat. Meron din, kasi dapat ang mangyayari on hold eh. On hold ang mangyayari sa motor mo. Kung yung motor mo may alarm o ninakaw pala sa ibang lugar, tapos naka-timbre sa kanila, dapat merong ganon. Kasi mabilis lang naman malaman kung nakaw yung isang motor. Yun din yung pagkakamali ko mga bro, wala tayong deed of sale na naka-close. Ayun ang nangyari. Pero may punto naman, hindi ko alam eh. Kaya nga nalilito rin ako. Marami nagsasabi na hindi daw dapat i-impound. Kasi nga wala naman tayong batas na ganon. Once na may lisensya, kompleto yung papel ng motor na ipakita mo, nakarehistro, hindi dapat daw impound. Meron naman nagsasabing impound talaga kasi nga walang deed of sale. Yun ang hindi ko alam mga bro. Kaya ako nagtatanong din sa inyo. Pero hayaan nyo na. Kasi ang problema nun, dun sa ibang, halimbawa, nangyari sa inyo yun, mas maigi pang lagi nyo dala ang deed of sale. Yun na lang may advice ko sa inyo. Dun sa mga nakabili ng second hand, kasi yun na, mas maigi pa rin mayroon kayong deed of sale. Kasi sabi nung mga nakausap ko, ang deed of sale, kailangan lang daw pagtatransfer ng ownership. Pero, hindi nga, may naman kasi mga bro, may point naman talaga eh. Kasi, binili mo, di ba? Pampalagay natin binili mo. Ano katunayan mo na binili mo? Wala ka naman deed of sale. Sablay nga rin naman talaga.